Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo, di ba? So nakakaloka, sarap ng tulog ko last night, ang haba. Yung alam mo yun, yung tipong natulog ako ng 11 o'clock, nagising ako ng 8 o'clock. O ganong kabongga, ganong ka-beauty. Rest ang Mama Sam ninyo. Ewan ko siguro dahil pagod ako yesterday. Naloka kasi ako doon sa klase ko. Kasi bago na naman yung schedule namin. Pagkatapos parang kahapon ko lang na-notice na ang ibinigay nilang Thursday schedule, yung mga lowest section talaga na alam mo yun, umaga pa lang, ubos na yung energy mo sa kanila. Tapos 5 oras na magkakasunod na puro last section. From morning, 3 oras. Pagdating sa hapon, 2 oras. Tapos, meron ka pang ginawa pagdating ng last hour. So, talagang lost talaga yung energy ko yesterday. Maniwala kayo, hindi. Yung ginagawa ko, yung Mama Sam vlog, Diyos ko, talagang kulang na lang. Mahiga na ako. Ganon kahirap yun kung alam lang ninyo. So, laban lang. Kaya, ngayong umaga ko lang tong nagawa tong vlog ko today. Actually, kaninang umaga, na-surprise ako kasi may na-receive akong message mula sa isang malapit na kaibigan na sumali sa Miss Universe Philippines na si Erica Evangelista. Yes! Naloka ako sa kanya kasi nandito siya sa Bangkok. Tapos ang sabi niya sa akin, kita daw kami mamaya. Ang sabi ko naman sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, free naman ako today. Okay naman kaming magkita. Pero sabi ko, saan ba yung itinerary mo today? Tapos sinabi niya, gusto daw niya pumunta dito sa getong lugar, getong lugar. Sabi ko, sige, unahin mo muna yan. Puntahan mo muna. Kasi kung pupunta siya doon, magmamadali siyang bumalik para lang i-meet ako. Sabi ko, unahin mo na yan. Puntahan mo na yan. Tapos, bukas ng umaga, magkita tayo hanggang gabi na, hanggang sa may hatid kita sa airport. Sabi niya, talaga? Sabi ko, oo, para bongga. Tapos yun, naloka siya. Sabi niya, wow, banding to the max daw kami bukas. Gusto ko naman kasi syempre sulitin yung memories na makakasama mo siya. Actually, nakakausap ko naman to si Erica. Kahit pagkatapos niya lumaban ng Miss Universe Philippines, nakakachikahan ko siya. Pagkatapos, marami kami mga chika by online. Kaya natutuwa ako sa kanya kasi naalala niya talaga ako yung pagdating niya dito sa Bangkok last night. Tapos sabi niya, si Mama Sam. So yun. So masaya ako. Tapos, hindi lang naman si Erica din yung nakakausap ko. Si Rabia, isa yan sa mga malapit din talaga sa puso ko. Tapos si Billy Hackinson, ayan din. Gusto ko rin yan makita ang babae na yan. Talagang parang feeling ko pag nagkita kami, magbabanding kami ng bonggang-bongga. Tapos, syempre, si Sandra. Yes, isa din yan sa mga gustong-gusto ko. Oh my God. So, yun. So, nakakatuwa lang kasi kapag nandito sila sa Thailand, alam mo yun, yung parang naalala ka nilang bisitahin or kitain. So, ang bongga lang. Kaya, thank you so much, Erica. At excited ako bukas na bonding moment kami dito sa Thailand. So, yun. So, nakakatuwa. Anyway, so, kagabi, nakita ko yung interview ni Melanie Marquez dito kay Rene Salud. Hindi ko napanood. Kaninang umaga ko lang siya napanood pagkagising ko. Kasi nga kagabi talaga, habang ginagawa ko yung Mama Sam vlog, oh my God, talagang sabi ko sa'yo, yung energy ko, pabaksak na ng pabaksak. Pero, sabi ko nga, sige, laban lang. And then, ayun nga. So, napanood ko kaninang umaga, naloka ako sa mga revelasyon ni Miss Melanie Marquez. Actually, syempre, tapos na yung Miss Universe. Kaya lang kasi, iba pa rin kapag napapanood mo talaga yung interview mismo ng nanay ni Miss Michelle Marquez, di ba? So, kasi parang ano ba yung reaction niya talaga? Siya ba ay okay lang? Siyempre nanay siya, hindi siyempre okay sa kanya yung mga nangyari. At totoo naman. So, naging vocal naman siya noon na very disappointed talaga siya sa resulta.
Pero kasi itong kwento niya dito kay Renny Salud, all out talaga, as in talaga, nawindang ako. Kaya pag-uusapan natin yan ngayon, bigyan natin ng reaction. So, yon. So, ako, disclaimer lang ha, disclaimer sa Miss Universe, sa lahat. So, ito ay nagbibigay lang tayo ng reaction doon sa mga naririnig natin. Una, sinabi niya, maganda daw talaga yung stage ng Miss Universe. Pero disappointed siya doon sa presentation nila. So, syempre may mga ina-expect siya ng more kasi she's a beauty queen. At isa siya sa mga talagang kinikilala at tinitingalang beauty queen sa ating bansa at hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo kasi she's a Miss International. And then ayun nga, disappointed daw siya sa presentation ng Miss Universe this year and ayun, naloka siya. So yun, sabi naman niya, lalo na daw yung naglabas na daw ng top 5, yung nakita daw yun sa screen, parang pinalitan daw bigla yun ng Thailand. So doon sa part na yon, naiintindihan ko si Miss Melanie Marquez kasi syempre anak mo yun lumalaban doon at kahit naman kami na hindi nga namin anak si Michelle D, nagkaroon kami ng bonggang-bonggang reaction na ano ba talaga yung nangyayari. So, ang sabi daw niya, yung honor daw ay talaga daw made stop and then para lang daw maipasok si Thailand dito sa Miss Universe. Ako, parang feeling ko, hindi naman may iwasan yan kasi syempre they wanted talaga manalo ang Thailand and parang unfair lang kay Michelle D kung totoo talaga na si Michelle D ang isa sa mga top 5 at tapos pinalitan ng Thailand. So hindi natin alam tinawag din yan traitor. Walang breeding at saka binaboy daw ang Miss Universe ni Miss Hello Universe, o diba? Kung naloka naman ako doon sa reaction niya. So doon sa trader, hindi mo man naman kasi talaga may iwasan maramdaman yun ni Miss Melanie Marquez na parang ang feeling niya, itinarador sila ng Miss Universe. Kasi nga, diba, sa nakita nga nilang resulta, tapos biglang pinalitan. So parang feeling niya, na beltray talaga sila doon sa part na yun. Yung parang ano ba talaga yung totoo? At bakit ganito, may lumabas na ganito, pagkatapos biglang isang iglap, ilalabas nyo ay ganito. So, doon sa part na yon, questionable yon at hindi talaga klaro, 'di ba, sa lahat. Kasi kahit sabihin pa natin, nagkamali lang inamin naman na nila na nagkamali sila, tapos parang nag-apologize na sila. Pero kasi, Miss Universe kayo so dapat hindi talaga nagkakaroon ng mga ganitong technical problem, 'di ba? Kasi kung ano yung ilalabas ninyo diyan, ay magiging questionable yan sa lahat. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, ibig sabihin, may mga ganito talagang nangyayari. Kaya, lumalabas yan. Kaya lang, kapag nilabas nyo yung ganito, ibig sabihin, pinalitan. O, diba? So, yon doon sa part na yon, fault yun nila Bakit kasi kayo naglabas ng ganyan na hindi nyo muna chinek ng maigi? So ngayon, kahit anong explanation dyan, lalabas pa rin sa mata ng tao, nako, wala, mandaraya kayo sa part na yan. So, doon sa part na yun, talagang mahuhusgahan talaga ang Miss Universe. So, kahit anong gawin na explanation, medyo mahirap. Kasi, bakit nga naman kayo naglabas ng ganito, tapos isang iglap, ganito yung ilalabas ninyo. Kahit sabihin pa ninyo, gusto kasi namin makipag-unahan, nagkamali kami, ito pala yung resulta. It's not good explanation Kasi dapat careful, di ba? So, yun. Doon sa part na yun, medyo nakakasad. And then, walang breeding. Naloka ako dito sa walang breeding. Minsan kasi, ayun nga ang problema kay Hello Universe. Pag pupunta siya doon sa stage, may mga ganong siyang eksena na sumisigaw, Hello Universe, so nagiging bakya yung dating. Kahit sabihin pa natin kasi na ayun kasi yung style niya ay ang problema kasi Miss Universe stage to. Yes, she's a honor na, pero kasi dapat i-maintain niya yung pagiging class ng Miss Universe para hindi siya napupulaan na ng ganito. Kasi at the end of this story, lahat ng mga makikita sa kanya dyan, maririnig sa kanya dyan, babalik sa kanya yon. So, ayan, katulad niya, reaction sa kanya ni Miss Melanie Marquez na parang, ay nako, walang breeding. So, walang breeding para kay Melanie Marquez kasi yun yung observation niya doon sa nakikita niya sa action dito ni Hello Universe. So,
hindi natin masisisi si Melanie Marquez kung ganun yung naging kanyang reaction o ganun yung opinion niya sa nakikita niya dito sa taong to. So, para hindi masabihan ng ganito, edi dapat umaksyon siya ng mas tama, di ba? Na hindi siya mapupulaanan. Kasi talagang makikita sa kanya yung mga ganitong eksena at madidisappoint yung ibang tao. So, yun ang naging reaction sa kanya ni Miss Melanie Marquez. So, nakakaloka man isipin. Sabi ko, oh my God, di ba? But doon nga rin sa yung paghila niya kay Michelle D para sabihin niya mag-move on na yung mga Pilipino or mag-move on na yung mga tagahanga ni Thailand at saka ni Miss Philippines, eh talagang medyo offensive talaga yon. And then, kahit pasabihin pa natin na wala ganun yung gusto niya mangyari. Doon sa part na yon, hindi natin nakikita yung respeto sa feeling ng iba. Kaya nakapagsalita si Miss Melanie Marquez na wala daw siyang respeto sa sarili niya, kaya hindi siya marunong rumispeto sa nararamdaman ng iba. Na kung iisipin mo, may point din naman talaga. Oo nga naman na parang grabe, nakakaloka. Kasi doon sa part na yon, talagang nawindang ako doon sa sinabi ni Miss Melanie Marquez na tama naman talaga kung iisipin mo, respetohin mo muna yung sarili mo para makapagbigay ka talaga ng respeto sa ibang tao. So, yon. So, talagang award talaga siya kay Miss Melanie Marquez. And then, binaboy niya yung show na Miss Universe. So, doon sa part na yon, marami din naman talaga naloka. From the beginning pala na lumabas na dito si Madam Kun-an sa Miss Universe bilang may-ari. So, yung mga sigawan niyang ganito, mga eksena niyang ganito, so medyo nakakaloka yon sa part na yon na. So, buti nga ngayon hindi na siya masyado may eksena eh. Ako kasi as long as possible, nakafocus pa rin ako kung ano yung Miss Universe. At naniniwala pa rin ako na ibibigay pa rin nila kung ano ang meron sa Miss Universe. Doon sa binababoy nila, ay nako, mahirap magkomento pero nakakalungkot isipin kung ganun ang mangyayari sa Miss Universe na parang unti-unti nawawala yung pagiging class, nawawala yung pagiging prestigious niya. Kaya si Paulo Sugar, yung nagsalita siya sa entablado, talagang ayun talaga, tagus talaga yun sa puso. Kasi tawag dito, ayun ang Miss Universe. Ang Miss Universe ay isang napakalaking pageant na talagang dapat yung respeto, dapat yung prestigious, mapag-ingatan ng bonggang-bongga. Kasi pag nawala yun, baka saan na mapunta, yung tinatawag na universe. Kaya nga siya ganyang kamahal. Kasi sa sobrang pag-iingat ng mga tao, dahil prestigious siya. Diba? So, yun. So, sana maingatan yun ni Kun-an. Cooking show. Sinabi din ni Melanie Marquez na ayaw naman daw niya magmula sa kanya yung pangalan na cooking show ang Miss Universe, pero according doon sa mga nakita at sa mga nangyayari, tao na daw ang nagsasabi na that is a cooking show. Ang reaction ko naman doon, Diyos ko, windang talaga ako. Yung kumbaga parang lahat ng gusto mong maririnig mo na hindi mo inaasahan. But ang masasabi ko lang, grabe, unfiltered talaga. Kahit si Mama Rene, as in talagang direkta talaga. Cooking show to. So, gano'n. So, ang masasabi ko dyan, parang obvious ba? Charot. So, yun. Nawindang ako. Kasi parang ang akin, Miss Universe is a Miss Universe pa din. So, ayokong isipin na cooking show siya. Ayokong isipin na ganito yung nangyayari. Kasi parang feeling ko, si Kun-an kasi is starting pa lang naman siya na humawak ng Miss Universe. But doon na nawiwindang tayo. But I think na-check niya naman na ano ang tama at ano yung hindi. So, I'm looking forward kasi doon sa ano ba yung ipapakita nila sa susunod na taon. Ano ba ang gusto nilang mangyari sa susunod na taon, sa mga susunod pang taon. Kasi parang ang hirap lang ng husgahan mo kagad ng kasisimula pa lang. Ayun lang yung akin. So, padihan ko naman yung reaction ni Mama Rene at saka ni Miss Melanie Marquez.
naiintindihan ko yun completely. At kahit naman ako yung nasa posisyon nila, ganun din naman yung sasabihin ko. Pero kasi ako, gusto kong intindihin, gusto ko siyang unawain, gusto ko siyang alamin na ganito ba talaga siya, or ganito ba talaga yung magiging show na ng Miss Universe, magiging cooking show na ba siya, or baka kasi simula pa lang, tapos hindi naman nila alam kung paano patatakbuhin pa ng tama yung Miss Universe. Kumbaga parang siguro ganito yung character niya, tapos ganito yung gusto niyang ipakita, pero nakalimutan niya siguro na Miss Universe to. So para sa akin, bigyan muna siya ng chance, tapos hintayin muna yung tamang panahon na pausugin pa to ng malaman natin kung paano niya mamanoobrahin o patatakbuhin yung isang show. Kasi para sa akin, yung sitwasyon kasi ng Miss Universe, hindi rin naman biro, na parang nandoon to sa part na talagang baksak ang Miss Universe, pero nandito siya sumasalo. So, tingnan muna natin at bigyan muna natin siya ng chance. So, yun yung akin. Kaya, malaman natin yan sa mga susunod na taon kung paano siya magiging fair sa lahat. Diba? So, sana naman, I hope na walang ganito, walang bayasan, walang cooking show. Dapat fair siya sa lahat. Kasi, para manatili ba yung tinatawag na prestigious. Ayun yung akin. So, yes, nakakapanghinayang, sayang yung mga inilaban niya. Pero naniniwala naman ako na ang God nakikita, kaya ganito ka-bless si Michelle D. So, parang feeling ko, bahala na ang Diyos na magbuhos ng blessing kay Michelle D. So, ngayon, sana sa susunod natin mga kandidata, wag sanang maapektuhan or wag sanang mangyari uli yun nangyari kay Michelle D. Yun lang yung akin. So, yun. Kaya na umaasa ako na ang Miss Universe organization na maaayos nila yung mga mali, maikukorek nila yung mga dapat ikorek sa pageant nila para maging credible sila at para manatili nila yung prestigious na tinatawag dito sa Miss Universe. So, yun yung akin. Kaya, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na eksena, ano ba yung mga susunod pang mangyayari dito sa Miss Universe. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang komento ninyo? Naloka din ba kayo kay Mama Rene Salud at saka kay Melanie Marquez sa mga revelasyon nila regarding dito sa na-experience nila dito sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Kasi ako talaga naloka talaga ako. Parang gusto kong pumalakpak na gusto kong maloka. Anyway, so ganun talaga. Kanya-kanya tayo reaction, kanya-kanya tayo ng pananaw. So respect and love talaga ang dapat natin i-spread for now. Diba? Kasi it's a new year. So yon. So guys, kayo guys, comment below lang kung ano yung reaction ninyo. So guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.